Vice President Sara Duterte, magre-resign na ba sa pagka-Vice Presidente? So may mahalaga po tayong impormasyon dito patungkol po sa sinasabi na magre-resign na daw po ang Vice President dahil nga po naiipit sa impeachment case niya. At sa totoo lang mga sangkay, yan po talaga yung pinaka-exit niya dyan. Kung magre-resign siya, pwede po siyang makalusot sa kanyang kinakaharap na kaso kasi usually gano'n naman po ang ginagawa ng mga nahaharap sa impeachment court, no? Nagre-resign sila, and then yung kaso, wala na. Mga sangkay, ganun po yun. Well, usapan po natin yan. Ano nga ba? Kasi nagsalita na nga po ang kampo ni VP Sara. Okay? Ito na ba yung pasabog? Magre-resign na ba ang Vice Presidente? Malalaman po natin ngayon. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, i-subscribe nyo na para lagi po kayo updated sa mga komentaryo po natin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, ito na nga po mga sangkay. Ang tanong, magre-resign na nga ba? Nagsalita po dito mga sangkay yung kampo ni Sara. Hinamon ni Vice President Sara Duterte ang prosekusyon na magpakita ng mga konkretong ebidensya sa halip na umano'y mga insulto at mga palabas lamang sa impeachment. Yan ang sentro ng kanyang pahayag kahapon bago tuluyang maging epektibo ang two-strike policy sa sub-judice rule ng Senate Impeachment Court. Inutusan naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang defense team na paalalahanan ang kanilang kliyente kaugnay ng mas istriktong panuntunan ng impeachment court. We will just have to sit down and talk about it and siguro explain lang sa kanya at kunin ko rin yung panig niya kung ano ba yung dapat namin gawin moving forward. But again, she's the Vice President, she's her client, and siguro naman ang isang Vice Presidente na sinasubject sa ganitong proceedings, meron ring karapatan to a certain degree, no, mailabas yung kanyang mga saloobin. Kasi nga po, mga sangkay, itong si VP Sara, nagsasalita po paminsan-minsan, mga sangkay, ng mga impormasyon tungkol po sa kanyang impeachment case. No? May mga banat po siya. Actually, yung isa po doon, mga sangkay, sa isiniwalat ni Sara, yung pabilisin na daw po. Kasi pinapabagal yung kaso, sabi niya, pabilisin na daw po. Para matapos na, makapagdesisyon na kung ano ba talaga. Guilty ba siya or not guilty? No? Susunod rin ang partido sa anumang panuntunan na ilabas ng korte. Ngunit nang matanong kung tatalima rin ba dito ang mismong nasasakdal na si VP Sara, gayong nagpapaunlak ito ng ambush interviews at naglalabas ng mga pahayag. Hindi ko masabi sa ngayon. But syempre, lahat naman tayo gusto mag-comply kung ano man yung naaayon sa batas and sa rules. So it's just a matter of really defining what is really sub judice or not, diba? Nako, mga sangkay, parang ang hirap pong pigilin yan eh. Knowing Vice President Sara Duterte, mga sangkay, na kapag nakaharap po sa media, minsan hindi po napipigilan yung bunganga. Mahirap po pigilan yan, mga sangkay. No, ang labo po niyan. So, ang tingin ko lang diyan, kakalma kaunti, pero hindi po mapipigil yung bibig niyan. Babalik at babalik pa rin po yan, mga sangkay, kapag kinakailangan babanat at babanat po yan. At hindi ko alam kung ano magiging parusa nila dyan. Mayroong bang batas na nagsasaad na kapag ginawa ito ni Sara Duterte, madidiin siya? Hindi ko alam, mga sangkay, yung mga eksperto dito, siguro may mga lawyer dito na nanunood, tingin nyo ba, mga sangkay, meron pong karampatang, sanction kay Sara Duterte, just in case na ulitin niya rin na naman, mga sangkay, yung mga ganyang klaseng pahayag tungkol sa kanyang impeachment case. 'Di ba? Hindi naman siya total gag order na wala kang pwedeng pag-usapan diba? Yun ang sinasabi ko. Kinukonsidera na rin ng defense team ang paghahanap ng ibang tagapagsalita na pwedeng pumalit kay Attorney Poa upang maiwasang malabag ang sub-judice rule. Sang-ayon na rin yan sa mismong suwestyon ni Senator Judge Escudero. So siguro ngayon meron lang sense of urgency
Hindi ko masabi kasi sa ngayon, I'll be very frank with you, wala pa tayong nahanap na spokes. So wala akong sinisekreto na may spokes na nahanap, pero wala pa talagang nahanap. So to be honest, I doubt kung meron na next week. But may, on my part at least, syempre this has to be discussed with the Vice President, Bob. Sa kabila ng mga ito, isang bagay ang tiniyak ni Attorney Poa. Hindi kasama sa plano ni VP Sara na iwanan ang posisyon sa pagka-vice presidente. Ayan na, mga sangkay. Kasi haka-haka po yan na. Ayan na daw, si Sara Duterte. Nakikita ko po yan sa kampo ng mga kumakalaban kay VP Sara. Na ang banat po nila ay magre-resign na. Ayan na, magre-resign na. Pero klinaro, mga sangkay, hindi po siya magre-resign. Ang rason, Obviously, as a lawyer, naisip na namin matagal na that's one of the options. But, naisip na nila na ang option ay mag-resign. Inamin po mismo nila. Mga lawyer. Kumbaga, bilang abogado, yung option talaga namin is mag-resign ka na lang, Madam Vice President. Pero ito yung dahilan bakit hindi siya mag-resign. the Vice President has no plans of resigning. The Vice President has no plans of resigning. As I speak now, and so she has always considered the 32 million people that voted for her. Kinukonsidera niya ang 32 million na mga bumoto sa kanya sa buong bansa. Kasama po doon yung mga loyalista ni PBBM na bumoto din po kay VP Sara. So kayo ang isa sa dahilan kung bakit hindi magre-resign ng ating Vice President. Pero, ayun na nga, kung magre-resign siya, yun yung exit niya para makatakbos pa siya sa pagkapangulo sa 2028. Kasi ito ngayon, magiging honest lang po tayo, kapag ka ang judgment dito ay guilty ang ating Vice President, hindi na po siya makatakbo sa any kahit na anong posisyon sa gobyerno. Hindi na, mga sangkay. Wala na po talaga. So, pero ito, matindi yung paninindigan niya eh. Alam niya siguro na malabo po siyang makonvict. Tingin ko lang alam niyang malabo po talaga. Kaya po ganito po siya kalakas ng loob. Samantala, nagpahayag rin ng kahandaan si Attorney Michael Poa na tumistigo sa impeachment trial sakaling ipatawag siya ng prosekusyon. Isa siya sa inilistang testigo para sa Well, mga sangkay, anong tingin nyo dyan? Hindi magre-resign si VP Sara. So tuloy ang laban. Ipaglalaban niya yung kanyang posisyon na ang bumoto ay 32 million daw po. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.